Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin itong video ni Atty. Libayan kung saan makikita natin na isang side lang po talaga yung tinitingnan niya at hindi niya binibigyan ng yung buong picture ba ng video. Dahil nga sa masama ang tingin niya kay Rapi Tulfo, kay Senador Rapi Tulfo. So isang side lang yung tinitingnan niya dito. Pero bago natin simulan yung video na to, baka pwede maglambing sa inyo, baka pwede naman pakisubscribe yung channel ko kung di pa kayo nakasubscribe. Pakipindot na rin po yung like sa video na ito. So wala naman pong bayad dyan. So tuloy po natin to. Alam nyo, sa lahat ng issue, laging may dalawang side po yan. So kailangan makita muna natin kung ano yung dalawang side bago tayong maghusga. Ngayon dito, makikita natin sa video na to, na ang isang side lang ang laging tinitingnan ni Atty. Libayan, which is yung mga ipinatulpo o yung mga inirereklamo sa Rafi Tulfo. So, panoorin po natin itong video na to tungkol kay Anjo Iliana. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, tulad ng sinabi ko sa inyo, kahapon, feature natin yung kabuuan ng nangyari dito sa issue kay Anjo Iliana at sa Rafi Tulfo in action, specifically kay Rafi Tulfo, mga kabatas natin. Ano ang nangyari? Mga kabatas natin, pagkatapos ma-feature ni Anjo Iliana at nung kanyang kapatid sa Rafi Tulfo in action, nabansagan silang scammer, mga kabatas natin. Okay? So, yun yung unang punto. Nabansagan daw scammer sila Anjo Iliana at yung kapatid niya. Pero hindi piniliwanag muna ni Atty. Libayan bakit ba nabansagang scammer yung Iliana Brothers. So, yun yung unang napansin ko rito sa video ni Atty. Libayan. Ito daw dahil sa hindi sila nagbibigay ng mga certificates at pinaliwanag niya dito. Nagalit dito si Rafi Tulfo. So, hindi daw sila nagbibigay ng certificate, which is parang hindi po yun yung problema nung naging issue ni Anjo Iliana nung lumapit yung mga complainant kay Rapi Tulfo. So, yun yung pangalawang puntos na mamaya ipaliliwanag natin. Ito po yung pangatlo. Tulfo, nagkaroon ng ilang content, mga kabatas natin, million views at kung ano-ano pa, mga kabatas natin. Tapos, dito rin binatikos din si Rafi Tulfo. Binatikos din si Rafi Tulfo dito, mga kabatas natin, nagmura pa nga siya. So, yun. Pangatlo, nagmura pa raw si Rafi Tulfo, which is parang wala namang nangyaring nagmura si Rafi Tulfo on air. Ito kasi yung problema kay Atty. Libayan. Kapag siya binabatikos niya si Rafi Tulfo, talagang binibigay niya agad ng bad image si Rafi Tulfo. Hindi niya muna pinapanood o hindi niya muna tinitingnan yung dalawang side. Bakit ba humantong sa ganung punto na matawag si Anjo Iliana o yung Iliana Brothers as a scammer? Well, nagsabi siya ng mga hindi magagandang salita na binibip noon doon sa Rafi Tulfo in action nung pinalabas. So, hindi niya rin pinaliwanag diyan kung bakit ba naglabas si Rapi Tulfo ng kanyang hinaing. Although naglabas talaga si Senador Rapi Tulfo, kung ano ba yung nangyari? Kasi nagkaroon pa ng parang bumuelta pa sila Anjo Iliana rito na medyo tungkol sa GMRC yata yun, parang right conduct ba yun? Yung good manners and right conduct. So, yun yung naging issue. So, sinagot din ni Rapi Tulfo yun. Ngayon, mga kabatas natin, it was 4 years ago. Pero itong content na ito na linabas kay Aiko Melendez, ang title Anjo Iliana may klinaro sa Itbulaga at Rafi Tulfo in action issue, mga kabatas natin, nung isang araw lang, 2 days ago. Isipin nyo yun, 4 years, mga kabatas natin. 4 years mula nung ma-feature sila sa Rafi Tulfo in action, tignan nyo kung gaano pa rin kasakit ang nangyari kay Anjo Iliana na maparatangan na isang scammer kahit wala naman silang ginawa. So, 4 years ago, parang masakit pa rin daw kila Anjo Iliana yung nangyaring inireklamo sila sa Rapi Tulfo at nabansagan silang scammer. Pero hindi naisip dito ni Atty. Libayan, paano naman yung naging pakiramdam ng mga nagreklamo tungkol kay Anjo Iliana at sa kapatid niya.
So, hindi na naman dito piniliwanag ni Atty. Libayan na ano ba yung naging reklamo o ano yung naging complaint nung mga nagreklamo kay Rapi Tulfo, ano ba yung inilapit nila kay Rapi Tulfo. So, hindi niya pinaliwanag muna dito bago siya nagbigay ng reaction niya tungkol dito kay Anjo Iliana. Tapos mga kabatas natin, ang medyo nakakagulat dito mga kabatas natin, hindi ito tanong ni Aiko Melendez. Ito ay isang information na vinolunteer ni Anjo Iliana. Vinolunteer niya yung information. Tignan niyo mga kabatas natin. Dito sa YT channel ko. Kasi marami pa akong gusto itanong sa'yo, pero Akala ko itatanong mo kasi may mga nagtatanong sa akin minsan. Na-hurt din kasi ako doon eh. Kasi marami rin na kumagat. Scammer yan. Alam mo yan? hindi ko alam yun. Yan. Mga kabatas natin, he volunteered it kasi hindi alam ito ni Aiko Melendez. Doon nyo makikita mga kabatas natin na marami ang silent victims ng Rafi Tulfo in action kahit mga sikat na individuals. Ang dami kasi nagsasabi, mga kabatas natin sa akin, na si Rafi Tulfo ang daming natulungan, Kaya lagi ko tinatanong sa inyo, ilan na napahiya? Ang talong dito, sino ba yung mga napahiya na sinasabi ni Atty. Libayan? Ito ba yung mga nagrereklamo o yung inirereklamo? Kasi dalawang side po kasi yan eh. Hindi muna niya tinitingnan yung dalawang side. Andong kagad siya sa judgment niya dun sa inirereklamo na napahiya dahil dun sa segment ni Rapi Tulfo. Unang-una, yung mga inirereklamo, pag tinawagan niya ng Rapi Tulfo in action, ini-inform sila na live po yung kanilang magiging usapan at i-on air po yan. So, nagtatanong mo sila kung okay lang ba na isa lang sila on air. So, doon, may consent po yun ng mga inirereklamo. Nasa kanila naman yan kung gusto nila o hindi. 'Di ba? May mga time pa nga doon na sinasabi ng mga inirereklamo na, ay, ayaw po namin pag-usapan yan on air. In private na lang po, kami na lang po mag-uusap niya, kami lang po mag-aayos. Which is, ginagalang naman nila Rapi Tulfo yun. Ngayon, ang problema na lang naman dito, sinasabi niyang yung ilan daw yung mga napapahiya. Ngayon, kung napahiya sila, pwede naman silang magreklamo laban kay Rapi Tulfo kung sila pakiramdam nila na sila nagabriado, pwede naman sila humingi ng tulong. Si Atty. Libayan, pwede naman siyang mag-volunteer. I-reach out niya yung mga napahiya kuno o nasira yung mga pangalan. Pwede siya mag-reach out, i-demanda nila si Rapi Tulfo nang sa gano'n makakuha rin ng tamang hustisya itong mga napahiya daw, sabi ni Atty. Libayan. Bilangin nyo kaya sa bawat episode na ginawa ng Diyos, sa bawat araw na ginawa ng Diyos, ilang tao sa bawat episode ng Rafi Tulfo in action ang napahiya? Tandaan din po natin, yung mga lumalapit kay Rapi Tulfo ay volunteer pong pumunta doon sa studio nila at humihingi ng tulong. Gaya ng sinabi ko po sa inyo, bago po i-on air yung kanilang kaso, tinatanong muna sila kung gusto nilang i-on air, ilabas. So, humihingi muna ng consent ang Rapi Tulfo in action. Kung ayaw nila, wala namang problema, hindi nila ino-on air yon. So, nasa kanila na po yung kung papayag sila o hindi. Diba? At least may natulungan. Itong si Anjo Iliana and the Iliana brothers, mga kabatas natin, are famous people and they are victims of Rafi Tulfo in action. And they are silent. Not only victims, they were silent victims of Rafi Tulfo in action for how many years? So, balik natin ang tanong sa kanya. So, paano naman po yung mga nagrereklamo laban kila Anjo Iliana? Hindi ba dapat sila muna ang kastiguhin mo? Bakit sila pumunta kay Rapi Tulfo at humingi ng tulong? At bakit inere yung kanilang reklamo?
Tama, mali. Kaya sila lumapit kay Rapi Tulfo kasi na-feel nila na medyo prominent yung nirereklamo nila. Dating artista and mga politician po. So, kahit paano, naghanap sila ng medyo magiging kakampi nila dahil nafe-feel nila na medyo dinidisregard sila sa mga reklamo nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila makaget over. Paano pa yung mga maliliit nating kababayan na No, hanggang ngayon daw, hindi pa sila nakakapag-get over. So, paano naman yung mga nagre-reklamo kila Anjo Iliana? Tingin nyo ba nakapag-move on na rin sila? Nakaget over na sila sa nangyari? Hindi nyo nga sinasabi, hindi nga sinabi ni Atty. Libayan kung ano ba yung naging problema nung mga nagre-reklamo doon kila Anjo Iliana. At kung nasettle na ba yung problema nila. Di ba? feature yung kanilang away sa pamilya. So, ito po yung video kung saan ito yung mga nagrereklamo kay kila Anjo Iliana o sa Ilianos Brothers. Dito, pakikita po natin sa inyo, ano ba yung naging reklamo nila kila Anjo Iliana na hindi nila na-aksyonan. Kaya umabot sa punto na nabansagan silang scammer. So, panoorin po natin ito. Ayan, base po sa title, makikita ninyo, hindi raw rehistrado sa TESDA ang paaralan na pinapasukan nila, which is, ang nagpapatakbo ay ang Iliana Brothers. So, sila mga estudyante na naka-enroll sa eskwelahan na kung saan hindi pala rehistrado na pagmamayari ng Ilianos Brothers. So, ano ba ang reklamo nila? Panoorin natin. Alam niyo pa po nalaman na hindi pala rehistrado sa TESDA itong Iliana Colleges of Business and Arts. July 23 po. Saan ba itong Iliana Colleges of Sa Business? City, Quezon po. Gaano na kayo katagal na pumapasok dito? More than 1 year na po. Nasabi niyo na po ba sa management ng school? Biruin nyo, 1 year na sila pumapasok sa eskwelahan. Tapos ang eskwelahan pala nila hindi pala rehistrado. Ito hindi po ako, wala po akong against dun, wala po akong galit kila Anjo Iliana or sa Ilianos Brothers. Dito pinapakita lang po natin ano ba yung naging ugat ng problema na humantong sa pagtawag sa kanilang scammer. Kasi dito nagsimula yung problema eh. Kung walang problemang ganito, hindi sana maaabot sa punto na ireklamo sila Anjo Iliana o ang Iliano Brothers at mabansagan silang scammer. Laan na nag-check po kami, hindi pala kayo accredited ng TESDA. Ano pong reaksyon nila? At that time po, 3 po kami nagharap po sa finance administrator po. Kay Okay. Mrs. Evelyn Estrada po. At hindi naman po niya dininay na hindi nga po talaga registered pa po sa TESDA. At ang sinasabi lang po sa amin ay processing pa daw po. Iba yung processing, iba yung walang lisensya. Kung wala silang lisensya, So, yun. Hindi naman daw dininay na hindi pa rehistrado yung kailang eskwelahan. Pero sabi nga ni Rapi Tulfo, magkaiba yung hindi pa rehistrado sa walang lisensya o on process pa. Magkaiba yun. Ibig sabihin, kahit on process pa yan, ibig sabihin, wala kayong lisensya at wala kayong karapatan na tumanggap ng mga estudyante o ng mga mag-aaral sa eskwelahan ninyo at hindi dapat kayo nag-ooperate. dapat hindi sila tumanggap ng enrollees. Now, itong Iliana Colleges of Business and Arts, pagmamayari ito ng isang Jean Iliana na asawa ni Ryan Iliana. At si Ryan Iliana ay counselor ng Parañaque. Nakakausap niyo po itong si... So, narinig nyo. Ang may-ari ay yung asawa ni Ryan Iliana, which is counselor ng Parañaque. So, siyempre, dahil counselor yun, politician yun, kahit paano may feeling yung itong mga estudyanteng ito na medyo mukhang wala silang makukuwang hustisya sa kanilang inireklamo. Kaya lumapit sila kay Rapi Tulfo para mapag-usapan ang kanilang problema.
Jean Iliana yung may-ari. Yes po, sa office po ng TESDA po. Kung gusto daw po namin for that 1 year po ang pinag-aralan po namin, mag-take na lang po kami ng NC2 po. Yun po yung parang short courses lang po. Anong kinukuha nyo doon sa Dalawa Iliana po Colleges? kasi ngayon which is food and beverage services at saka po computer servicing system. Kausapin natin sa linyang telepono si Director Alejandra De Jesus, Provincial Director ng TESDA sa Quezon. Ma'am, ito pong pala Iliana Colleges, dyan sa inyong lugar. Hindi po pala rehistrado to sa TESDA. Hindi po, nalaman ko last week. Gaano nakatagal ito nag-ooperate? Yung pong eskwelahan na yan ay dating talaga See? Matagal na palang hindi rehistrado yung eskwelahan na yun. Tapos tumatanggap sila ng estudyante. So anong tawag po ninyo doon? Diba? Kawawa naman itong mga estudyante to na umaasa na sila maayos nakakapag-aral. Yung pala, mababaliwala ang kailang pag-aaral kasi hindi naman pala rehistrado sa TESDA. may naka-registered na program sa dati po nilang location na Food and Beverage Services NC2 at saka Computer System Servicing NC2. No, lumipat po sila ng location, hindi po sila nakapagparehistro sa amin at hindi pa yata sila nakakuha ng amendment sa Security and Exchange Commission. Ang gusto mangyari ngayon nito mga estudyante nila ay makakuha po ng refund. So sa tulong po ninyo, obligahin po natin itong eskwelahan, maibalik po yung pera ng mga estudyante. Kami po, as far as test is concerned, nagkamali po yung eskwelahan. Mag-i-issue po kami ng cease and desist order from offering the unregistered training. Ngayon, nagkamali raw yung eskwelahan. So, mali ba ni Rapid Tulfo to? Mali ba ng mga estudyante nito na ireklamo sila Anjo Iliana? Kayo sumagot. Course. And then, hindi na po siya pwedeng mag-offer ng tech-book courses sa susunod. Ngayon, pwede rin po kami mamagitan. Convince po namin yung eskwelahan na i-refund yung pera ng mga bata. Actually, siya naman po mismo, tinatry po niya talagang tulungan din yung mga bata. Inahanap niya ng scholarship sa amin. Sabi ko, i-endorse natin sa mga eskwelahan na meron kaming scholarship slots ngayon. Yung gusto na lang po namin yung initial plan po na i-refund na lang po yung aming pong binayad for that whole year po. Okay. Para po wala na po kami any connections po sa school. Pero nasayang yung isang... So, yun lang ang hinihingi ng mga estudyanteng nasayang ang kanilang pag-aaral. Full refund lang para wala nang issue matapos na kagad. So, base sa napanood ko hindi yata na-settled to ng Iliana Brothers kagad. Kaya humantong sa, yun nga, nabansagan silang scammer. Siyempre, yun lang naman talaga magiging magiging comment ng mga tao hanggat din nila naayos yung problema nila sa mga estudyante na to. Isipin mo, Atty. Libayan, sabihan mo ikaw mismo magsabi sa mga kabataan nito na dahil sa kanila, tinawag na scammer sila Anjo Iliana. Kaya mong sabihin sa mga estudyante ito na nasayang ang kanilang pag-aaral? Taon yung pagod, pabalik-balik sa eskwelahan. Siguro pati pamasahin nyo doon, balik na rin. Hindi ko akong tatanungin aking opinion to. Opo, saan? Kwentahin natin. Sige po, itry ko pong kausapin po yung eskwelahan. Ma'am Director, darating po kami dyan sa inyong tanggapan. Maraming salamat po, Director Alejandra De Jesus. Okay po. At nasa linyang telepono si Evelyn Estrada, Finance Officer ng Iliana Colleges of Business and Arts. Kausap ko na po yung taga-TESDA at andito po kasi mga estudyante ninyo. Ang gusto ng mga bata is mabalik na po yung kanilang tuition na ibayad po sa inyo. Okay lang ba? Ay, opo, nagkausap na po na re-refund nga po yung kanilang binayad na miscellaneous fee. Wala po kasi kami tuition fee. Kailan po ibabalik? Yung iba po nakapag-refund na po sila no Friday pa. Okay, ganito po ang mangyari, ma'am. Sasamahan po namin sila dyan sa inyo. Doon na lang po sa TESDA magbayaran. Ano po? Paki-compute na lang po yung the whole amount na naibayad nila. Tapos, ma'am, meron ako idadagdag. Kasi namamasahe din itong mga bata na papunta po sa inyo eskwelahan at pauwi. Sana, pati yung pong amount na yon, bahala na kayo mag-usap, madagdagan din yung pong marirefund nila. Opo, kumbaga po, hindi nila marirefund po lahat yung gawa po ng, nagamit na rin po naman, nagbayad po sa building, sa teacher, at sila po naman ay marami rin pong natutunan. Ma'am, sorry it's not their fault kung kayo po ay nagbayad na sa bill. So, tama naman si Rapid Tulfo doon. Kasalanan ba ng mga estudyanteng ito na nakapagbayad ng miscellaneous fee na, tapos ibabawas yung kanilang ginastos dahil nagbayad na sila sa building, sa mga kung ano man yung mga expenses nila, sila estudyante sila Kampante sila nag-aaral para sa kanilang future, tapos malalaman nila na masasayang lang pala yung kailang isang taon nilang pag-aaral.
Meron pa nga dito, nakagraduate na nga daw. Ngayon, nung binigyan sila ng certificate, yung sinasabi nga ni Atty. Libay na hindi raw nagbibigay ng certificate. Nagbigay po ng certificate, yung nga lang po, hindi inonor ng TESDA at sinasabing peke daw po yung inisyong certificate ng eskwelahan nila Anjo Iliana. So ano pong magiging impression ng tao talaga doon? 'Di ba? Gaya na sinasabi nyo, umabot sa punto na tinatawag silang scammer dahil nga hindi nila na-settle kaagad yung problema nilang to. Nagbayad na sa renta, sa kuryente, kagagawa niyo po yun. Alam niyo naman po na wala kayong lisensya, bakit po kayo nagtanggap ng enrollees? So ito mga bata, thinking na kayo po'y legit nag-enroll sila. Thinking na kapag nag-graduate sila po'y makakuha ng trabaho. But now, nabaliwala po yung 1 taon kalahati nila pagpasok dyan sa inyong eskwelahan. Okay? Actually, sila pa nga po mamang nawalan dito eh. Yung 1 taon kalahati nila nasayang. Pwede naman nila sana i-enroll yun sa ibang eskwelahan na accredited. So dapat ma'am talaga in full i-refund. And then ma'am, idadagdag din po doon yung pong mga pamasahe nila. Wala pong tawaran dito. Kami po hindi rin papayag kahit na kami po namamagitan lamang. Kailangan po in full marirefund po ang kanilang mga pera. Ngayon, Attorney Libayan, ikaw na magsabi sa mga estudyante na dahil sa kanila, nabansagang scammer sila Anjo Iliana. Dahil sa kanila, lumapit sila kay Rapi Tulfo. At dahil sa kanila, nabansagan silang scammer na sinasabi mo. Ngayon, kung sa tingin po ninyo, agabiyado sila Anjo Iliana, baka pwede naman po, attorney, na ikaw na po mag-reach out kila Anjo Iliana na magsampa ng kaso kung sa palagay nila na violate yung kanilang karapatan o meron silang pwedeng isang pangkaso kay Rapi Tulfo, baka pwede namang ikaw na mag-reach out, ikaw na yung tumayong legal counsel nila. Yun lang, kung kukunin kang legal counsel, tulungan mo na lang para at least, total, makakuha sila ng hustisya. Sabi mo nga, maargabyado sila, itong sila Anjo Iliana, makakuha sila ng hustisya laban dito kay Rapi Tulfo. Baka pwedeng tulungan mo makapagsampa ng kaso. Para at least, di ba, makabawi ka rin naman. In other way naman, di ba, natulungan ni Rapi Tulfo yung mga nagrereklamo, tulungan mo rin yung mga nagrereklamo na sa tingin mo at sa tingin nila napahiya, ikaw na mag-reach out, di ba? Sige po, sasabihin na lang po sa management po. Asahan po namin yan ma'am, schedule po namin yung pagharap sa TESDA, doon na ho magkabayaran. Okay ma'am? Okay po, sige po. Salamat po ma'am Evelyn ha. Sige po, thank you rin po. Magandang tanghali po. So, sasamahan po namin kayo doon sa TESDA, schedule natin within this week, in full, up to the last centavo. Doon na lang po sa pamasahe, kayo na lang bahala mag-usap doon, mag-bargain. O diba? Pagdating sa pera, medyo umihiwalay na nga si Rapi Tulfo na bahala na kayo makipag-usap tungkol dun sa mga pamasaheng ginastos nyo sa buong taon na nasayang inyong pag-aaral. Ngayon, Atty. Libayan, kaya mo ba sabihin sa mga estudyanteng ito, sa kanilang mga magulang, na dahil sa kanila tinawag na scammer si Anjo Iliana at ang Iliana Brothers? Kaya mo ba sabihin? Na lang, tansya na lang kung magkano siguro ang dapat bayaran sa mga pamasahe nyo. Sayang din yun. Salamat po sa inyo.